Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, tayo magpurit magpasalamat sa Diyos. Ngayong ginugunita ng simbahan ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Ating itaas sa Diyos ang ating mga intensyon at panalangin sa tulong ni Maria. Nawa patuloy tayo maging matapat na tagapaglingkod ng ating Panginoon. Upang maging karapat-dapat tayo sa ating pagdiriwang, ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ginawa mong aming magina at reynang nagsilang sa iyong anak. Pagkaloob mong kaming lubos niyang idinadalangin, ay makarating ng maluwalhati sa iyong paghahari sa iyong mga supling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsipo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madyan. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo,
ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang katapusang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papupurihan, magmula ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y naghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Walang makakatulad ang Panginoong Diyos, na sa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkalugami ay tinataas, sa mga prinsipe ay sinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Ngalan ng Diyos ay dangal ngayon at magpakailanman. Magsitayo na po ang lahat. Pag-ibig, kapayapaan, at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroonan ng dalaga, binati niya ito. Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos, wika niya. Sumasa iyo ang Panginoon. Nagulumihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoon Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paano mangyayari ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya't banal ang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth. Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos.
Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Gayon din po sa nakikis sa atin sa pamagitan ng live streaming. Gandang umaga po. Nung nakaraang linggo, kung atin pong matatandaan, isang linggo lang nakakaraan, ipinagdiwang natin ang pag-aakyat kay Maria sa langit, o ang tawag natin ay Assumption. Ngayon, atin namang ipinagdiriwang ang pagkareyna ng mahal na Birheng Maria. Kinikilala ang kanyang ginawa dito sa lupa bilang ina ng mananakop. Sabi ni Papa Pio ika-12 sa kanyang encyclical Ad Cele Reginam, si Maria ay tumanggap ng karangalan bilang reyna dahil sa kanyang pagiging ina kay Jesus. Yun din ang dahilan ng iba't ibang mga pangyayari sa buhay ni Maria. Ang Immaculada Concepcion, ang pag-akyat kay Maria sa langit, lahat ay naganap dahil si Maria ay naging ina ng mananakop. At ngayon, sa pinuputungan ng korona, kinikilala bilang reyna ng langit at lupa. Ano ang sagisag ng korona? May tatlo po tayong pwedeng isipin kapag ang pinag-usapan ay korona. Una, ito'y sagisag ng kapangyarihan. Kaya nga, ang hari ay kinokoronahan, paalaala na siya'y may kapangyarihan sa kanyang nasasakupan na kaharian. Pangalawa, ang korona ay sagisag ng karangalan. Kaya nga, kapag sa isang paligsahan, lalo't higit kung pag-uusapan ay beauty pageant, may kinokoronahan, Miss Universe, o kaya mutya, binibining Pilipinas, o kaya mutya ng talipapa. Kinokoronahan, kinikilala, binibigyang dangal. Pangatlo, ito'y nakita po natin kay Jesus. Ang kanyang korona ay korona ng paglilingkod. Inangkin ni Jesus ang kanyang pagiging hari, pero hindi lamang kapangyarihan, hindi lamang karangalan, kung hindi lalo tigit, ang korona ay sumasagisag sa kanyang paglilingkod. Dito nakikiisa ang mahal na Birhen. Siya'y binigyan ng kapangyarihan na maging ina ng mananakop. Siya'y binigyan ng karangalan bilang reyna ng langit at lupa. At ngayon, ipinapaalaala sa atin, lalo't higit sa lahat, si Maria ay naging reyna dahil siya'y nakiisa sa paglilingkod ni Jesus sa kanyang pag-ako bilang ina ng mananakop. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ating pong napakinggan si Maria sa kaniyang piyat o sa kaniyang pagtanggap sa balita ng anghel. At simula noon sa kanyang buhay, naging bahagi na si Maria ng gawaing paglilingkod ng pagmimisyon na ipakilala ang kanyang anak na si Jesus. Kaya nga si Maria ay tinatawag na tala ng ebanghelisasyon sapagkat siya ang unang nagdala sa ating Panginoong Hesukristo sa mundo sa kanyang sinapupunan. At sa buhay ni Maria, ginanap niya ang gawaing paglilingkod na may kababaan ng kalooban. Dito po tayo tinatawag sa ating buhay, patuloy na maglilingkod sa Diyos, sa kapwa, ng kabay kababaan ng kalooban. Hindi tinataas ang sarili, hindi sarili ang pinasisikat, kung hindi ang Diyos na siyang tumawag, pumili sa atin sa gawaing pagmimisyon.
Nawa si Maria ang maging huwaran natin at umaasa tayo na katulad ni Maria, matapos ang kanyang misyon dito sa lupa bilang ina ng mananakop, bilang tala ng ebanghelisasyon, pagdating ng araw, masapit din natin ang langit na bayan. Alam natin, hindi tayo itatanghal bilang hari o bilang reyna. Pero ang alam natin, kapag tayo naging tapat sa ating misyon, tayo itatanghal ng Diyos bilang banal sa Kanyang kaharian sa langit, kasama ng mga anghel, kasama ng mahal na Birhen, kasama ng Panginoon sa Kanyang kaharian, upang ang ating ginawang paglilingkod ay bigyan ng kantimpala ng kapayapaan at kaligayahang walang hanggan doon sa kaharian ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos na ating Ama na gumawa ng mga dakilang bagay kay Maria at nagatid sa Kanya sa maluwalhating trono sa langit. Ipaalam natin sa Kanya ang ating pangailangan sa tulong ni Maria. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, naway magpatotoo ang simbahan sa mapagligtas na pag-ibig ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamahalaan, naway makinig sa tinig ng Diyos sa simbahan, nananawagang supuin ang hindi pantay-pantay na paglago ng pangkabuhayan na siyang namamayani sa pagitan ng mga tao at mga bansa, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tulad ni Maria, naway maging matatag tayo sa pananalangin at sa pagnanais na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga dukha at may sakit, naway makatanggap mula sa bayan ng Diyos ng tulong at pagtataguyod na kailangan nila, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kasama ni Kristo, naway muling buhayin kasama niya sa isang bago at ganap na buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama ng kaluwalhatian at kapangyarihan, sa pamamagitan ng aming Reyna, ang pinagpalang Birheng Maria, pagalo mo ang mga kahilingang idinudulog namin sa iyo sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya, aming inampun, aking buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalhatian.
Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakanabangan at buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayong gumugunita. Si Mariang mahal na Birhen ay nakikiusap na sakluluhan sana kami nang naghain ng kaniyang kalinisisang paghahandog ng sarili sa krus, at ngayon nabubuhay kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang malaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Hesus Kristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay, ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gayon banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, na Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo panginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni San Jose na kanyang esposo, kaysa na mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang lawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Taglayang pag-ibig sa Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa Langit. Namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin si Hesukristo. Sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sanayin mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa Ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod na po na. Ito si Kristo ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako rapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama naming mapagmahal, kami nakinabang sa haing nagbibigay buhay. Sa paggunita kay Mariang Birheng Mahal, ay nakikiusap na humantong lawa sa pagsasalo, sa piging kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ito po ang lahat. Tinatawagan po dito sa unahan ang may kaarawan, anniversary ng kasal. Pupunta na ibang bansa at kukuha ng pagsusulit. Pati na po ang may mga religious articles para sa bendisyon at panalangin. Salamat po. Maraming pagmahal sa nagmumula ang lahat ng mabuting bagay, hinihiling namin basbasan mo ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa iba't iba nilang pangailangan at pagdiriwang. Pagkalooban sila mas mahaba, makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kalanggaway at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kalang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa, pag-alabin sa pag-ibig. Hiling na ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Naway gawaran din ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang may ito'y maging gabay sa pagtaak sa kabanalan, paghangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang nagdiwang ng kaarawan at anniversary ng kasal. Salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Pagkatapos po ng ating pagdiriwang, sasagawa natin ang salve. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.